Praise God. Purihin po ang buhay ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Sunday na naman. Dito na naman tayo mga kapatid. Sama-sama sa pagpupuri sa Panginoon. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Praise God. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat Ama sa umagang ito. Sa muli, kami ay naparito upang ikaw ay aming sambahin at purihin. At ang iyong mga salita na aming pag-aralan ngayong umaga ay siya magbigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw na kami ay mananalig sa iyo, magkaroon ng sapat na pananampalataya. Nang sa ganoon, Panginoon, kami ay makarating doon sa inihanda mong tahanan para sa amin. Kaya Ama, salamat sa umagang ito. Salamat sa mga kapatid ko sa pananampalataya na patuloy na nakiisa ngayong umaga sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Purihin ang iyong banal na pangalan, O God. We claim the victory, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Sa umaga pong ito, ang atin pong pag-aralan ay patungkol sa pananampalataya. Nakikita po natin dito sa aklat ng Hebreo chapter 11. Ito po ang ating aralin ngayong umaga sa Hebrews chapter 11. Makikita po natin dito ang patungkol sa pananampalataya. Praise God. Sabi po dito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang sabi dito, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So mayroon po tayong hinihintay. Mga bagay na hinihintay natin, lalo na yung pagpunta doon sa Panginoon. Yung tinatawag na pagtira doon sa tahanan ng ating Panginoon. Yun po ang isa sa mga inaral natin ngayong umaga, na sa pamagitan ng pananampalataya, makarating po tayo doon sa inihanda ng Panginoon sa atin. Faith is the substance of things hoped for. Yun po ang ating inaasahan. Ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay natin. Yun po ang pananampalataya. Then, ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ibig sabihin, tunay ang mga bagay na hindi natin nakikita. Bagamat hindi pa natin nakikita, yan ay tunay na yan ay magaganap. Mangyayari yan. Ganon ang pananampalataya na binabanggit dito sa banal na kasulatan. Kung kaya't ang ating pananampalataya ay mahalaga po na palakasin natin ang ating pananampalataya dahil naniniwala po tayo na dahil sa Panginoon, tayo ay mayroong kapanatagan. Sa ating pakikisa sa ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng kapanatagan. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Christ, makiisa kayo sa akin. Dahil sa sanlibutan ito, maraming mga problema. Maraming mga problema bubulaga sa atin. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, makiisa po sa akin. Makiisa kayo. Kaya pananampalataya po ang ipairal natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pananampalataya. Ang tawag doon, tayo naniniwala na mga bagay na ating hinihintay ay darating yan. Yan ang pananampalataya. Praise God. Nais ko lang pong kunin po ang isang example dito, si Abraham. Dito kasi sa pananampalataya, topic na pananampalataya, marami po dito sa Hebrews 11 ang mga
tinatawag nating heroes of faith. So, isa lang po ang kukunin ko dito para hindi tayo mahihirapan pagtalakay ng napakarami. Dito po sa Hebrews chapter 11, the same chapter, verse 17. Ang sabi po dito, by faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promise offered up his only begotten son. Praise God. Of whom it was said that Isaac shall thy seed be called. Accounting that God was able to raise him up. So yun po ang nasa isip ni Abraham. Na si Isaac, bagamat ihandog niya, bubuhayin muli ng Panginoon. Yun ang sabi niya. By faith, when he was tried, offered Isaac, and he that had received the promise offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in figure. So bagamat ang pag-offer ni Abraham doon sa Panginoon, kasi ang pag-offer noong araw ay pag-ihandog yung isang hayop o isang tao, yan ay papatayin. Papatayin yan, then susunugin. Na bagamat alam ni Abraham na ito ay papatayin talaga niya, ang anak niya, para i-offer, naniniwala siya na si Isaac ay bubuhayin. Naniniwala siya na ang kanyang anak ay bubuhayin muli ng Panginoon. Bagamit i-offer niya ito. So yun po kalakas ang kanyang pananampalataya sa Abraham. Na bagamat alam niya na ito ay i-offer na niya doon sa dambana, alam niya na ito'y papatayin niya. Naniniwala siya na ibubuhayin muli si Isaac. Ganon kalakas ang faith ni Abraham. So yun po din ang ating sinusundan. Si Abraham po ay example sa mga heroes of faith. At naniniwala tayo na sa pamagitan ng kanyang mga gawa, sa kanyang pananampalataya, tayo din ay susunod at tularan natin ang pananampalataya ni Abraham. Yes, praise God. So maalala natin ang kwento na yan, na isang umaga siya ay maagang gumising, kasama si Isaac, kasama ang kanyang mga alipin, at sila ay papunta na doon sa bundok para doon na ihandog si Isaac. Sumaga pa lang sila ay nagta-travel na kasama ang mga halila nila. Patuloy silang naglalakad. Then pagdating po doon sa bundok na po, na kung saan doon ay i-offer na niya si Isaac. Nung sila ay paakyat na sa bundok, sabi niya sa kanyang mga alila, maiwan muna kayo dito, kami lang at ang aking anak ang aakyat doon para sasamba sa Panginoon. So alam niya yan, alam na ni Abraham na papatayin talaga niya ang kanyang anak para ihandog sa Panginoon. So may dala silang kahoy, si Isaac nagpasa ng kahoy, dala ng sulo, may apoy sila. Yung pagdating doon, sabi niya sa kanyang ama, kay Abraham, sabi ni Isaac kay Abraham, Ama, mayroon ng kahoy, mayroon ng apoy, nasaan ang kordero? Hinahanap na ni Isaac yung ihandog. Kasi nga, akala ni Isaac, mayroon silang ihandog na kordero doon. Wala siyang alam na siya pala ang ihandog doon. Papatayin siya.
So yan po ang nangyari po sa account ni Abraham. Noong inihandog na niya si Isaac, hindi naman ng laban eh. Sinalansan niya yung mga kahoy, tapos tinalian niya si Isaac, tapos pinahiga doon sa dambana para ready na susunugin. Nung itinaas na ni Abraham ang kanyang kutsilyo, ayan, nung itinaas na ang kanyang punyal, at papatayin na niya si Isaac, grabe no? Grabe ang faith ni Abraham. Kasi ang paniwala ni Abraham na bubuhayin uli si Isaac. Ang paniniwala ni Abraham na matuloy talaga yung kanyang paghandog sa kanyang anak. Subalit hindi niya alam na may ginagawa ang Panginoon na kakaiba. Noong itinaas ni Abraham ang kanyang kutsilyo para saksakin na si Isaac, biglang may nagsalita sa taas. Nagsabi, Abraham, Abraham, huwag mo nang ituloy ang paghandog sa bata. Lumingon ka doon sa iyong tagiliran. Mayroon doong isang wild ram na nakapulupot ang kanyang sungay doon sa mga bagit. Kunin mo, kalagan mo. Yan. At yan ang ihandog mo sa akin. Praise God. So yan po ang account ni Abraham sa pag-aaral ng banal. So, sa madaling sabi, hindi po natuloy na naihandog si Isaac. Kinuha ni Abraham ang isang wild ram na na-trap doon po sa kanyang tagiliran. At doon po, yun po ang hinandog niya sa Panginoon. Praise God. Kung kaya't mga kapatid, ang pananampalataya ni Abraham, yun po ang ating sinusundan. Na kahit anong mangyari, basta sold out siya, bigay niya sa Lord. Anyway, ang Lord naman ang nagsabi sa kanya na ihandog ang kanyang bugtong na anak. Ganon, ihandog si Isaac. At alam niya na si Isaac ay bubuhay ng Panginoon. Doon pa lang sa umpisa, noong sila ay paakyat na sa bundok, sinabi niya sa kanyang mga alida, sa kanyang mga kasamahan, na dito muna kayo. Aakyat kami mag-ama doon para sambahin si Yahweh. Doon pa lang, alam na ni Abraham na si Isaac ay bubuhayin talaga. Yun ang nasa isip niya. Bubuhayin at sila ay babalikan nila ang kaniyang mga alila. Subalit hindi ganon ang nangyari. Kakaiba ang nangyari. May inihanda ang Lord na isang wild ram doon na yun ang papatayin at ihandog sa Panginoon. Praise God. Kaya ganun po ang gawa ng Lord. Ang ating iniisip ay kakaiba sa iniisip ng God. Marami tayong mga iniisip. Pag dumating ang mga problema natin, marami tayong mga solusyon. Subalit, ang solusyon ng Panginoon ang siyang masunod. Ang Diyos ang nagbigay ng mga solusyon. Kaya magtataka lang po tayo, ganito lang pala. Yan. Ang ating sariling mga iniisip ay hindi pala yon ang nasunod. May inihanda pala ang Panginoon para sa ating mga pangangailangan. Kaya sa panahon ngayon, marami po mga tao na wala na ng pag-asa. Ang pananampalataya ay pairalin po natin. Tularan po natin ang pananampalataya ni Abraham. Na bagamat alam niya na ang kanyang anak ay kanyang papatayin, naniniwala siyang bubuhayin siya ng Diyos. Subalit, kakaiba ang iniisip ni Abraham kaysa plano ng Diyos. Ang mga paraan ni Abraham ay kakaiba sa paraan ng Diyos.
Because God has 1,000 ways. Marami pong paraan ng Panginoon. Marami. Kaya ang pananampalataya natin gayon na lamang na ibigay natin sa Lord. Hallelujah. Ibigay natin sa Panginoon ang ating pananampalataya. Manalig tayo sa Kanya. Huwag tayong mag-alinlangan. At alam natin na ang mga solusyon ay nandiyan darating. May mga solusyon na darating sa mga problema na ating kinakaharap. Praise God. So anong mga problema ang kinakaharap natin, mga kapatid, sa umagang ito? Tayo po'y naniniwala na kayang lutasin ng Panginoon ang anumang klaseng problema. Ang mahalaga lang po, titig lang po tayo sa ating Panginoon. Dito po sa aklat ng Hebrew, chapter 12, ang sabi po dito, wherefore, seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Yan, tayo po'y tumatakbo. Parang nasa isang paligsahan tayo. Tumatakbo tayo. Sa verse 2, sabi po, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Praise God. So, doon tayo kay Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Doon lang po tayo kay Jesus tumingin, kapatid. Sa ating panahon ngayon, marami pong mga taong nanghihina. Marami pong mga taong litong-lito na. Then, tayo ay mayroong malalapitan, si Jesus. Lumapit tayo kay Jesus at ang sabi niya, come unto me. Ye that are labored and are heavy laden, and I will give you rest. Kaya doon lang po tayo sa Kanya. Siya po ang ating pag-asa. Na lumapit tayo sa Kanya, mananampalataya tayo, lakasan natin ang ating pananampalataya. Praise God. Then the Lord will rescue us. Ere-rescue tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa anumang mga problema na ating kinakaharap. Iba-iba ang mga problema ang kinakaharap natin, subalit mayroon tayong pananalig na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos ng himala. Siya ay Espiritu. Kaya sinasamba natin siya sa Espiritu natin. Sabi po ng banal na kasulatan, God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sambahin natin siya sa pamitan ng ating Espiritu, luwalhatiin natin ang Kanyang pangalan, ibigay natin sa Kanya ang pinakamainam nating paglilingkod sa Kanya. Huwag tayong manap ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sabi ng kasulatan, ang mga namumuhay ayon sa laman, hindi sila nakabigay lugod sa Diyos. Kaya kung puro material lang po ang ating inatupag sa mundo ito, hindi tayo nakapagbigay lugod sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mahalaga po na ito pong ating paglilingkod sa Kanya. Ibigay natin ang buong-buo nating paglilingkod sa Panginoon dahil siya po ang author ng ating pananampalataya. Praise God. Mahalaga po yan, kapatid. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagtakbo. Kasi nasa takbuhin tayo ngayon eh. Inahiluntulad tayo na tayo tumatakbo ayon dito sa Hebrews chapter 12. Nasabi dito, kaya yamang nakubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis
ang takbuhing inilagay sa harapan natin. So tayo ay tumatakbo. Ang ating pananampalataya na ating patuloy na pinapairan, yan po ang ginagamit natin upang tayo tuloy-tuloy sa pagtakbo patungo sa hangganan. Praise God. Kaya mahalaga po na yung pananampalataya natin pag-aralan ngayong umaga, i-apply po natin ito. Si Abraham ay isa po sa mga example na ating sinusundan. Naniniwala siya na pag ihandog niya ang kanyang anak, si Isaac, ay bubuhayin siya ng Diyos. Pero hindi nangyari. Yung isip ni Abraham na ituloy talaga niya yung paghandog ng bata, subalit ang alam niya bubuhayin, hindi yun ang natuloy. Ang natuloy yun pong plano ng Diyos. Kaya ang plano ng Diyos kakaiba sa plano natin. Of course, mayroon tayong sariling plano. May mga plano tayo, papaano makasurvive. Subalit ang plano ng Diyos kakaiba. Kaya sa Kanya lang tayo mananalig. Ano man ang ating mga problema, ang kinakarap sa araw-araw, sa Diyos tayo manalig. At naniniwala tayo na ang saklulo ng Panginoon ay nandiyan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Handa siyang sumaklulo sa atin. Praise God. Hallelujah. Kaya mahalaga po, sa buhay natin ngayon, mahalaga po yung mga spiritual po na bagay ay ating tangkilikin. Huwag nating pabayaan ang mga bagay spiritual sa buhay natin. Yung paghahanap buhay, okay yan. Subalit hindi po yung doon na lang. Puro na lang hanap buhay sa mga material na bagay. Ang mahalaga po ay magbigay din po tayo ng panahon sa mga bagay spiritual. Yes. Hallelujah. So mahalaga po ito na ating pinag-aralan ngayong umaga patungkol po sa ating pananampalataya. Sa ating pananampalataya sa Panginoon, kaya nating magapi anumang mga balakid sa buhay natin. Maraming mga balakid sa buhay natin. Subalit naniniwala tayo na sa tulong ng Panginoon at sa ating pananampalataya, kaya nating malampasan ang mga bagay na balakid sa buhay natin. Praise God. Marami pa po tayo mga example na makukuha doon sa banal na kasulatan sa panahon ni Elias. Maraming bisis na po natin pinag-aralan niya na si Elias ay inutusan ng Panginoon na pumunta doon sa Sarepta at inihanda niya ang mga ibon na magpakain sa kanya. Yun po ang mahiwagang nagaganap sa buhay ni Elias. Lakad lang po siya doon na may pananampalataya. Din bahala na ang Lord sa kanya. Gumamit ang tao ng mga ibon para siya ay mapakain. Praise God. At doon po natin nasumpungan sa ating pag-aaral. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Yung gumamit siya ng mga ibon para siya ay masuplayan sa kanyang pangailangan. Sa ating panahon ngayon, kakaiba naman din ang ating hinaharap. Subalit, naniniwala din po tayo na ang solusyon ay iisa lang. Iba-iba lang ang type ng mga solusyon. Pero ang source ng mga solusyon natin ay galing sa Panginoon. Siya lang po ang nagbigay ng mga solusyon sa ating problema. Kaya tuloy-tuloy lang po ang ating pakikibaka. Tuloy-tuloy lang po ang ating salungat sa mga problema ang ating kinakarap. Kailangan salungatin natin yan. Daigin natin yan. Huwag tayong matakot, kapatid. Tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang pangalan ng Panginoon.
continue serving the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy lang po tayo. Si Elias sa ating pinag-aralan sa banal na kasulatan, siya po ay pinakain ng God. Unang-una, siya ay pinakain ng mga ibon hanggang sa natuyo ang batis. Wala na siyang mainom na tubig. Inutusan na naman siya na pumunta din sa isang lugar. At doon may inihanda naman siya na babaeng balo para siyang gamitin ng Lord na magpakain sa kanya. Praise God. Mga himala ay gumaganap. Mga himala ay nagaganap dahil po sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Hallelujah. So doon naman sa kwento na yon na ang isang babaeng balo inihanda ng Panginoon para kay Elias. Sabi ni Elias, pwede ba makahingi ng tubig at iluto mo na rin ako ng maliit na tinapay. Ang sabi naman ng babaeng balo, wala na kaming makain. Kaubos na ang aming harina, paubos na ang aming langis. O ito nga, namumulot ako ng kahoy para lutuin yung pinakahuling bahagi ng aming harina. Katapos yan kami ay, wala na, kami ay mamamatay na. Pero ang sabi ng propeta, sabi ni Elias, sige, tuloy mo lang. Magluto ka lang ng kahit maliit, bigay mo sa akin. Sinunod ng babaeng balo. Nangyari po nung ginawa niya yon. Ang kanyang lagayan ng harina ay hindi. Okay, so tuloy po natin ang ating pinag-aralan. Noong sinabi po ng babaeng balo na wala na siyang harina, wala na siyang langis. Sabi ng propeta, sige, magluto ka lang, kahit maliit na tinapay, bigay mo sa akin. Then, pagkatapos noon, magluto din kayo ng para sa inyo. At nangyari po, nung sinunod niya ang sinabi ng isang propeta, na magluto siya ng maliit na tinapay. Nung sinabi niya yon at sinunod niya yon, nagkaroon ng himala. Ang lalagyan na harina ay hindi nauubusan. Ang lagayan ng langis ay hindi rin nauubusan. Tuloy-tuloy po ang pagdaloy ng biyaya. Praise God. Hallelujah. So, ganon din po sa atin ngayon. Iba-iba lang po ang sitwasyon natin. Pero ganon din, the same solution. The same source of blessing. Iisa lang ang ating Panginoon. At siyang nag-supply sa ating mga pangailangan. Kaya hindi tayo dapat matakot, kapatid. Sa ating panahon ngayon, medyo mahirap talaga. Marami ang mga nawala ng trabaho. At tricycle driver, naghihirap sila. May mga ayuda na tinutulong din sa kanila para makasurvive. So ito po ang panahon na mahalaga na ang pananampalataya ay ating pairalin nang sa ganon tayo ay tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Mahalaga po ito, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, hindi na po itong panahon ng panghihina. Lalo tayong tumindig at makikibaka sa mga problema na ating kinakarap. Praise God. Mahalaga po ito. Maunawaan natin yan. Ang paglilingkod natin sa ating Panginoon, ang ating pananampalataya, pairali natin ang pananampalataya natin, na maniwala tayo ng mga bagay na ating hinihintay at darating yan. So yan po ang mga nagaganap sa nakalipas na panahon, yung mga heroes of faith natin. Sila po ay patuloy na nakikibaka at naniniwala na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay Diyos ng himala.
na kayang solusyonan ang anumang mga problema na kanilang hinaharap. Praise God. So sa ating panahon ngayon, kapatid, magiging active tayo sa paglilingkod sa Lord. Magiging malakas tayo. Pairalin natin yung faith, ananampalataya na ating pinag-aralan, na hindi ito mawala sa buhay natin. Pagkus tayo din ay lalong lumakas sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy lang po ang ating pakikipagbaka. Hallelujah. Tuloy-tuloy lang po. Kasi panahon na po, itong panahon na ito ay panahon na tayo ay magkakaisa. Laksa natin ang loob natin. At tungo sa hangganan, tayo'y makarating doon. Yun po ang ginagawa ng ating mga ninuno, sila Pablo, yung po mga patriarka natin, mga heroes of faith natin. Tuloy-tuloy lang po ang kanilang pakikibaka. Praise God. Hanggang sa sila ay nakarating doon sa hangganan. Kaya looking unto Jesus, the finisher of our faith. Talagang tuloy-tuloy lang po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kaya po sa umagang ito, ako po ay naniniwala ng Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos ng himala. Lakasan natin ang ating loob at ang pananampalataya na ating ina-apply ay patuloy ito na lalaganap sa iba. Na kaya nating ma-encourage yung iba na nawala na ng pananampalataya. I-encourage natin sila. Huwag sila mawala ng pag-asa. Manampalataya sila sa Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang buhay ng Diyos. Ngayon po umaga, ako po'y manalangin ng isang panalangin ng pagtanggap. Kung ikaw po ay first time mo nakapakinig ng salita ng Diyos at naisip mo o nasa isip mo na hindi mo pa tinanggap ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, sa pagkakataong ito, tanggapin mo po siya, kapatid. Hallelujah. Panginoong Hesus, tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, Panginoon, hariin mo na ako na iyong anak. Praise God. Kung yan po ang panalangin sa puso mo, kapatid, tinanggap ka na. Hallelujah. Ay po manalangin na sa pagtatapos. Salamat Ama sa umagang ito. Natapos po ang gawain ng online service. Naniwala po kami, Panginoon, na tuloy-tuloy ang gawain mo. Sa kabila ng mga problema na aming pinakaharap, naniniwala kami sa iyong kapangyarihan. Ikaw ang author ng aming faith. You are the finisher of our faith. Kami lahat ay patuloy na maglilingkod sa iyo sa kabila ng mga problema na aming pinakaharap. Salamat, Ama, sa pagtatapos ng gawain na ito. Taglay namin ang iyong pagpapala. Hallelujah. Taglay namin ang mga pagpapala na gagaling sa iyo. At tuloy-tuloy po ang aming paglilingkod sa iyo. Thank you, Jesus. We claim the victory, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. So, sa sunod po na linggo ulit, kapatid. Praise God. Sama-sama po tayo magpuri sa Lord. Bagamat maiksi lang po ang ating pangangaral ng salita ng Diyos, mahalaga po na maunawaan natin ang ating pag-aralan. Praise God. Thank you, Jesus. God bless po. God bless sa lahat.